Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Attorney Regal Oliva tungkol ito sa reklamo o kaso na isinampa ng isang international NGO laban sa Marcos Jr. administration, yung ginawa nilang pagkidnap kay Tatay Digong at saka yung mga nangyayaring corruption, political persecution dito sa ating bansa. Sinabi niya na why panic? Bakit nagpapanik na sila? Ang DFA po nag-respond na asking the UN Human Rights Council to dismiss the case or allegation. So, pakinggan natin ito. An international NGO or non-governmental organization with ECOSOC consultative status before the United Nations, the International Career Support Association formally submitted with written statement before the United Nations Human Rights Council in Geneva under document number A/HRC/62/NGO/31. Ang laman ng dokumento, it questioned the continued ICC detention of former President Rodrigo Duterte and alleged that Marcos administration may have weaponized international legal mechanisms to politically weaken the Duterte camp before the 2028 elections. The filing invoked legal doctrines under the Rome Statute, including complementarity, arbitrary detention, interim release, and prosecutorial neutrality. Nag-raise din ito ng allegations involving political coercion, corruption, and misuse of state institutions. Then today, according to reports by Billionaire News Channel, the Department of Foreign Affairs has already asked the United Nations human rights bodies to dismiss the filing and the allegations surrounding it. And here now comes the political question. Why the panic? Kung irrelevant lang talaga ito, kung ordinary political noise lang ito, why activate diplomatic machinery this early? Because Malacanang understands one dangerous reality. Once a narrative enters Geneva, it stops being ordinary local politics. Nagiging bahagi na ito ng international diplomatic record. Now, let me be legally precise. This is not a UN finding. This is not yet a judicial ruling. These are still allegations raised by an NGO submission. But governments do not usually move this aggressively against documents they believe carry no geopolitical weight. And that is what makes this development explosive. Hindi na ito simpleng away politika sa Pilipinas. The battlefield has extended from Senate halls and Malacanang corridors to Geneva. And whether people agree with Duterte or not, one thing is now undeniable. The Duterte issue is no longer merely domestic. It is now internationalized. Another day, another Regal. Yun. Duterte issue is now internationalized. Kasi nga, malaking bagay yung grupo na yon, International Career Support Association. Napansin nila, nakita nila ang nangyayari sa bansa. Walang nag-utos sa kanila na, example, mga DDS. First time ko nga ma-meet marinig yung, they did it on their own, believing that something wrong is happening, and kailangan nilang kumilos kasi nga, ang advocacy nila is, there should be justice. There should be fairness. At nakikita nila, kawawa si Tatay Digong natin doon sa The Hague. Kaya nga ako, nabuhayan ako ng loob na, kasi kung
Tayo-tayo lang, wala na. Maghintay lang tayo hanggang 2028 pag upo ni VP Sara, makapresidente. But then, again, God is working. Answered prayers ito na ang mga banyaga, foreigners, I don't know, sinong leader, sinong mga members nitong International Career Support Association to take concern sa nangyari sa Pilipinas at isampa ang reklamo sa Geneva, United Nations Human Rights Council at nagiging permanent record na ito ng council. Pinag-uusapan na, I think magkakaroon sila ng convention ngayong July, yung United Nations Human Rights Council. Yung dokumento na yon, yung reklamo, ibibigay lahat sa mga mag-attend sa convention. At itong nagreklamong NGO, baka magsasalita rin doon to summarize what they have said. And iyon na, naging internationalized na ang nangyari kay Tatay Digong. And to me, that's good news. Para ma-aware ang mga ibang governments, ibang citizens, foreign countries na ganito ang ginagawa ng Marcos Jr. administration sa ating. So naisama rin doon ang corruption, naisama doon ang political persecution. So no wonder na ang Department of Foreign Affairs kumilos kaagad. Nag-respond na siguro, respond nila, hindi totoo yan. Dismiss it. Hindi ganyan. Pag kumilos, itong mga ibang they had to dig deeper. Alamin nila. Hindi sila basta maniwala sa reply ng Department of Foreign Affairs na i-dismiss it dahil kwento-kwento lang yan. So, ito na. Romans 8:28. All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kapit lang tayo mga kapwa ko DDS. There will always be a day of reckoning. Sabi ng Diyos, vengeance is mine. So, kumikilos na po ang Diyos. Sana tuloy-tuloy na ito. Blessing kay Tatay Digong. Blessing dito sa atin yung ngayong Lunes. Baka subukan nila Campo ni Soto na magkudita. Let's pray na walang mangyaring kudita starting today and forevermore. Intact na yung Brave 13 na yan and they will lead the Senate hanggang makaupo si VP Sara sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo na bibigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa balay sa natabangan na mo og yero. So muna ni ang itsura sa gawas nga bahin so atong sudlot. So karon mo na ni ang itsura sa ilang atop nga silupin lang. So muna na pod ni ang itsura sa trapal nga ilang atop. So diri na gid in taon sila magtulog. Muna ni ang ilang kahimtang. So karon atong tan-awon kay nagpatindog sila og bag-ong balay nga ilang pag-atupan sa natabang nga ug karon mo na ni ang hero nga among gihatag nga ilang iatop karon. So mo na ni ang ilang gipatindog nga bag-ong balay nga ilang pag-atupan. So naka patindog na gud sila sa ilang bag-ong balay.
na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Salamat sa naghatag sa sin og malamat sa Ginoo nga nakabalay na gyud mi. Di na mi maulanan. So ang inyong payag, pila na nakabulan inyong payag nga silupin lang? Kapal. Dugay-dugay na gyud ni nga murag lima na gyud na kabulan. I-assemble ra nga sin aw nga kuan silupin aron na lang iatop. So karon nakabalay na mo og bago. Kabalay na gyud mi So salamat kayo.